Sa paningin ng mga tagalabas, ang pamilya San Esteban ay huwaran ng katahimikan at kaayusan. Nakatira sila sa isang lumang bahay na may malalapad na bintana at bakod na puting-puti sa dulo ng isang kalsadang palaging tahimik tuwing dapit hapon. Walang kakaiba sa kanilang anyo, walang labis na kayamanan o kapansin-pansing kahirapan. Sila ay parang anumang pamilyang makakasalubong sa palengke o sa simbahan tuwing linggo. Maayos manamit, magalang makipag-usap, at bihirang magpahayag ng matitinding damdamin. Si Ernesto San Esteban ang ama ng tahanan. Sa siyang lalaking may katamtamang pangangatawan at laging tuwid ang tindig, wari sanay sa pagdadala ng bigat na hindi nakikita. Tuwing umaga, maaga siyang umaalis papunta sa trabaho bilang isang karaniwang empleyado sa munisipyo. Kilala siya roon bilang masipag at tahimik, ang tipo ng taong hindi nagtatanong ng sobra at hindi rin madaling mapansin. Ngunit sa kanyang mga mata, may lalim na tila nagtatago ng mga tanong na hindi kailanman binibigkas. Ang kanyang asawa, si Lilia, ay isang babaeng may mahinahong tinig at laging may bahagyang ngiti sa labi. Siya ang nag-aalaga sa bahay at sa kanilang dalawang anak. Kung may nakapansin man, mapapansin ang kakaibang disiplina sa kanyang kilos. Ang bawat galaw ay sinukat, ang bawat salita ay pinili. Hindi siya kailanman nagtataas ng boses kahit sa gitna ng pagod o pagkainip. Sa halip, may katahimikan siyang kayang patahimikin ang buong silid. Ang panganay nilang anak na si Daniel ay 16 na taong gulang, matalino at tahimik, mas gustong magbasa kaysa makipaglaro sa labas. Sa paaralan, kilala siya bilang mahusay na estudyante, ngunit may distansya sa kanyang mga kaklase. Palaging tila may pader sa pagitan niya at ang mundo, isang pader na siya mismo ang naglatag. Ang bunso naman na si Mara ay 12 taong gulang, masigla at mausisa, laging may tanong tungkol sa mga bagay na hindi agad nasasagot. Siya ang liwanag ng tahanan, ang tanging nagdadala ng ingay at tawa sa loob ng bahay na madalas balutin ng katahimikan. Tuwing gabi, sabay-sabay silang kumakain sa hapag. Walang telebisyon, walang radyo, at bihirang may mahahabang usapan. Ang mga tanong ay umiikot lamang sa pang-araw-araw na gawain, paaralan, trabaho at mga simpleng plano para sa susunod na araw. Sa ibabaw ito'y larawan ng isang pamilyang payapa at buo. Ngunit sa ilalim ng bawat katahimikan, may mga salitang hindi binibigkas at mga lihim na maingat na ikinukubli. Sa likod ng bahay may isang silid na palaging nakasara. Walang bintana ang silid na iyon at ang pinto ay laging nakakandado. Ipinagbawal ni Ernesto na lapitan iyon ng mga bata at tuwing may magtatanong, iisa lamang ang sagot, isang lumang imbakan ng mga gamit na hindi na kailangan. Ngunit sa tuwing dadaan si Lilia sa tapat ng pintong iyon, may bahagyang pagigting sa kanyang mukha, isang saglit na bakas ng takot na agad niyang tinatago. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong bahay, nagising si Daniel sa isang kakaibang pakiramdam. Para bang may humihila sa kanyang kamalayan, may tinatawag mula sa malalim na bahagi ng kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon, pinakikinggan ang katahimikan ng gabi. Walang tunog ng sasakyan, walang huni ng kuliglig. Isang katahimikan na masyadong buo, masyadong mabigat. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad patungo sa pasilyo. Sa dulo nito, naroon ang pintuang matagal nang ipinagbabawal. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa gabing iyon, tila mas malinaw kaysa dati ang presensya ng silid. May kakaibang init na nagmumula sa likod ng pinto, isang init na hindi pangkaraniwan sa malamig na gabi. Huminto si Daniel sa harap ng pinto, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang unti-unting inilalapit ang palad sa kahoy. Sa sandaling iyon may isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Isang panaginip na paulit-ulit niyang napapanaginipan mula pagkabata. Isang lugar na puno ng liwanag at dilim na magkasabay na umiiral at isang tinig na laging bumubulong ng kanyang pangalan. Hindi niya natuloy ang paghawak sa pinto. Sa halip, bigla siyang napaatras nang marinig ang mahinang yapak sa likuran. Si Lilia ang naroon, nakatayo sa anino, ang mga matay nakatuon sa kanya. Bumalik ka na sa iyong silid, mahinahon ngunit mariin ang kanyang tinig. May gusto sanang itanong si Daniel, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata,
May nakita siyang pakiusap at babala sa iisang tingin. Tahimik siyang tumango at bumalik sa kanyang silid. Dala ang mas mabigat na katanungan kaysa dati. Kinabukasan, tila walang nangyari. Nagpatuloy ang normal na takbo ng buhay ng pamilya San Esteban. Ngunit sa bawat tingin ni Daniel sa kanyang mga magulang at sa bawat tanong ni Mara na biglang tinatahimik, unti-unting nabubuo ang pakiramdam na may mali. Na ang pagiging normal ng kanilang pamilya ay isang maingat na ginawang anyo lamang. Sa araw na iyon, sa ilalim ng maliwanag na araw at ng karaniwang mga ngiti, nagsimulang gumalaw ang mga lihim na matagal nang nakakulong. At bagamat wala pang nakakaalam, ang katahimikan ng pamilya San Esteban ay unti-unti nang nagbibitak, naghahanda sa paglabas ng katotohanang matagal nang itinago. Mula ng gabing iyon, nagbago ang paraan ng paggising ni Daniel sa bawat umaga. Hindi na lamang ang tunog ng alarm o ang boses ng kanyang ina ang bumabangon sa kanya, kundi ang mabigat na pakiramdam na may bagay siyang dapat maaalala, ngunit pilit na iniiwasan ng kanyang isip. Sa kanyang dibdib, may kirot na hindi niya maipaliwanag, parang alaala ng isang panaginip na ayaw magpahuli sa liwanag ng araw. Sa hapagkainan, napansin ni Lilia ang katahimikan ng kanyang panganay. Mas lalo itong tumahimik kaysa dati at ang mga matay madalas mapako sa kawalan. Si Ernesto naman ay tila mas maingat sa kanyang mga kilos, mas madalas sumulyap sa orasan at sa pintuan na para bang inaasahan ang isang bagay na maaaring dumating anumang oras. Si Mara, sa kabilang banda, ay hindi nakaligtas sa pagbabagong ito. Bata pa man, ramdam niya ang tensyon na hindi kayang itago ng mga matatanda. Sa bawat sandaling bigla na lamang tumitigil ang usapan kapag siya ay nagtatanong, mas lalo siyang nagiging mausisa. Ang mga sagot na dati sapat na, ngayon ay tila may kulang. Sa paaralan, hindi mapakali si Daniel. Ang mga salita sa pisara ay nagiging malabo at ang mga tinig ng guro ay parang nagmumula sa malayo. Sa halip, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng saradong pintuan at ang malamig na tingin ng kanyang ina. May bahagi sa kanyang sarili na gustong sumunod, manatiling tahimik at ipagpatuloy ang normal na buhay. Ngunit may mas malakas na tinig na humihila sa kanya palapit sa katotohanan. Pag-uwi niya ng bahay, napansin niyang bukas ang bintana ng silid na ipinagbabawal. Hindi ito ganap na bukas, sapat lamang upang pumasok ang hangin at liwanag. Isang bagay na hindi kailanman nangyari noon. Huminto siya sa kanyang hakbang, pinagmamasdan ang liwanag na dahan-dahang dumadaloy mula sa loob. Sa kusina, abala si Lilia sa paghahanda ng hapunan. Ang kanyang mga galaw ay mas mabilis kaysa karaniwan. Ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Hindi na niya napansin si Daniel na nakatayo sa pintuan, tahimik na nagmamasid. Sa likod ng kanyang isip, unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Daniel, mga sandaling tila hindi nababagay sa kanyang pagkabata. Mga gabing nagigising siya na pawisan at pagod, mga sugat na biglang nawawala kinabukasan, at mga panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa parehong lugar. Noon, tinanggap niya ang lahat bilang bahagi ng paglaki. Ngayon, nagsisimula siyang magtanong. Kinagabihan, habang natutulog si Mara, naglakas loob si Daniel na bumalik sa pasilyo. Ang pintuan ay sarado na muli, ngunit ang pakiramdam ng init ay mas malinaw kaysa dati. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Dahan-dahan niyang inilapit ang tainga sa pinto. May maririnig siyang mahinang tunog, hindi malinaw kung bulong ba o paghinga. Ngunit sapat ito upang magpatindig ng kanyang balahibo. Sa sandaling iyon, may biglang humawak sa kanyang balikat. Si Ernesto ang naroon, ang mukha'y seryoso at ang tinig ay mababa. Walang galit, ngunit may bigat ang bawat salita. Ipinahiwatig niyang bumalik si Daniel sa kanyang silid at sa kanyang mga mata may halong awa at takot. Hindi na nakipagtalo si Daniel. Ngunit habang siya'y lumalayo, malinaw sa kanyang isipan na ang mga sagot na hinahanap niya ay nasa likod ng pintuang iyon. At ang katahimikang matagal nilang pinanghawakan ay unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan. Sa gabing iyon, sa loob ng bahay na puno ng lihim, may isang desisyong hindi binigkas ngunit malinaw na nabuo. Ang normal na anyo ng pamilya San Esteban ay nagsisimula ng mabasag at ang katotohanan, gaano man ito katakot, ay papalapit na sa liwanag. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ng pamilya San Esteban ay tila naging mas maliit. Ang mga dingding ay waray lumalapit
at ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Kahit ang mga simpleng tunog, ang pagsara ng pinto, ang pagtulo ng gripo, ang paglangit-ngit ng sahig ay may dalang kakaibang bigat na hindi maipaliwanag. Si Ernesto ay mas madalas manatili sa bahay kaysa dati. Kung dati abala siya sa trabaho hanggang hapon, ngayon ay umuwi siya ng mas maaga na parabang may binabantayan. Tahimik siyang umuupo sa sala, nakatanaw sa bintana at bihirang makipag-usap. Sa kanyang mga mata, may aninong hindi matanggal, isang anyo ng pag-aalala na matagal nang naninirahan sa kanyang pagkatao. Si Lilia naman ay tila lalong naging mahigpit. Mas maaga niyang pinatutulog si Mara at palaging tinitiyak na si Daniel ay nasa kanyang silid pagsapit ng gabi. Ang bawat utos ay may halong pakiusap at ang bawat pakiusap ay may kaakibat na takot na hindi niya kayang ipahayag. Sa gitna ng katahimikan, si Mara ang unang nakaramdam ng pagbabago. Sa kanyang murang isipan, hindi pa buo ang pag-unawa sa mga lihim ng matatanda, ngunit malinaw sa kanya ang pakiramdam na may mali. Isang hapon habang naglalaro siya mag-isa sa bakuran, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid. Walang ibon, walang hangin. Parang huminto ang mundo sa isang iglap. Nang gabing iyon, nagising si Mara mula sa isang panaginip na hindi niya maalala. Ang tanging natira ay ang pakiramdam na may tumatawag sa kanya. Bumangon siya at tahimik na lumabas ng silid. Ang pasilyo ay madilim, ngunit sa dulo nito may bahagyang liwanag na nagmumula sa silid na ipinagbabawal. Huminto siya sa kanyang paglalakad. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ang liwanag. Parang matagal na niya itong kilala. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay may halong takot at pananabik. Sa loob ng silid may narinig siyang mahinang tunog. Parang bulong na hindi malinaw ang mga salita ngunit ramdam ang kahulugan. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na bumalot sa kanya, isang init na hindi nakakatakot. Bagkus ay nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan. Bago pa man niya maabot ang pinto, biglang nagbukas ang ilaw sa pasilyo. Si Lilia ang nakatayo roon, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Walang sigaw, walang galit, tanging isang tingin na sapat na upang patigilin si Mara sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina at dinala pabalik sa silid. Habang nakahiga si Mara, naramdaman niyang nanginginig ang katawan ni Lilia. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mata ng kanyang ina. Isang takot na hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Sa kabilang silid, gising si Daniel. Narinig niya ang mga yabag at ang pagigting sa bahay. Hindi man niya nakita ang nangyari, alam niyang may isa na namang hangganan ang muntik ng mabasag. At sa bawat pagtatangkang pigilan ang katotohanan, mas lalo lamang itong nagiging malakas. Kinabukasan na nagpasya si Ernesto na kausapin ang kanyang asawa. Sa likod ng saradong pinto ng kanilang silid, tahimik silang nag-usap, mga salitang hindi narinig ng mga bata, ngunit ang bigat nito ay umabot sa bawat sulok ng bahay. May desisyong ginawa, isang pasyang matagal nang iniiwasan. Sa araw na iyon, malinaw na ang lihim na matagal nilang ikinubli ay hindi na kayang manatiling tahimik. Ang mga anak ay nagsisimula ng makaramdam at ang oras ay unti-unting nauubos. Sa ilalim ng anyong normal, ang pamilya San Esteban ay papalapit na sa sandaling ang katotohanan ay hindi na maitatago. Sa umagang sumunod, may kakaibang katahimikan sa loob ng bahay na hindi na maihahambing sa mga nakaraang araw. Hindi ito ang karaniwang katahimikang bunga ng disiplina at pag-iingat, kundi isang uri ng pananahimik na puno ng inaabangang pangyayari. Ang bawat galaw ay mabagal, ang bawat hinga ay sinukat, na parabang may bagay na maaaring gumuho sa isang maling hakbang. Nagising si Daniel na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Hindi na ito simpleng pagdududa. Sa halip, malinaw na may katotohanang unti-unting lumilitaw sa kanyang isipan. Isang katotohanang matagal ng hinubog ng mga panaginip, mga bawal na tanong, at mga sagot na hindi kailanman ibinigay. Sa kanyang alaala, may mga sandaling tila hindi kanya, mga imaheng bigla na lamang sumusulpot at nawawala, na parang bahagi ng buhay na sadyang tinakpan. Si Mara naman ay tahimik sa almusal, hindi na siya nagtatanong at ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-iingat. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa pasilyo,
tila may hinihintay na magpakita mula sa dulo nito. Sa kanyang murang isipan, may pakiramdam na may kaugnayan siya sa lihim na yon kahit hindi pa niya nauunawaan kung ano yon. Si Ernesto at Lilia ay bihirang magtagpo ang tingin. Kapag nagtatagpuan, agad itong iniiwasan na para bang ang isang sulyap ay sapat na upang gumuho ang matagal nilang pinanghawakang kasunduan. Ang bigat ng kanilang katahimikan ay mas malinaw kaysa anumang sigaw. Pagsapit ng hapon, dumating ang isang liham. Walang pangalan ang nagpadala, walang paliwanag kung paano ito napunta sa kanilang bakuran. Ngunit sa sandaling hawakan ni Ernesto ang sobre, namutla ang kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang binabasa ang laman nito at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tahimik niyang itinupi ang liham at itinago sa bulsa. Ngunit hindi nakaligtas kay Lilia ang kanyang reaksyon. Sa isang iglap, bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Ang parehong takot na matagal na niyang pinipigilan. Kinagabihan, muling nagbukas ang pintuang matagal nang nakasara. Sa unang pagkakataon, hindi lihim at hindi aksidente. Tahimik na pumasok si Ernesto sa silid, sinundan ni Lilia habang ang mga bata ay natutulog sa kani-kanilang kama. Sa loob ng silid may presensyang matagal nang naghihintay. Isang bagay na matagal nang itinago hindi lamang mula sa mundo, kundi mula rin sa kanilang mga sarili. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, ang hangganan sa pagitan ng normal at ng lihim ay tuluyan ng numinipis. Ang pamilya San Esteban ay papasok sa yugto ng kanilang buhay na hindi na maaaring balikan. Isang yugto kung saan ang katotohanan ay hindi na maikukubli at ang pagiging normal ay isa na lamang alaala. Hindi naging payapa ang gabing iyon. Sa kabila ng katahimikan ng paligid, may may mabigat na tensyong nakabalot sa buong bahay na para bang ang mismong mga dingding ay may nalalaman na hindi dapat marinig. Sa loob ng silid na matagal nang nakasara, nanatili sina Ernesto at Lilia nang mas matagal kaysa karaniwan. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit sapat na ang kanilang mga tingin upang maunawaan ang bigat ng kanilang pinili. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Daniel na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito panaginip, ngunit hindi rin ganap na gising ang kanyang diwa. May naririnig siyang mahinang pintig, parang tibok na hindi galing sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama, pilit inuunawa ang damdaming bumabalot sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang lihim na matagal niyang nararamdaman ay hindi na lamang hinala. Sa kabilang silid, nagising din si Mara. Tahimik siyang umupo, yakap ang kanyang mga tuhod. May init na bumabalot sa kanyang katawan, hindi nakakasakit, bagkus ay parang yakap ng isang pamilyar na presensya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay ligtas siya, kahit may kung anong pagbabago sa hangin. Sa kusina, magkatabing umupo sina Ernesto at Lilia habang sumisikat ang araw. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kanilang mga mukha, inilalantad ang pagod at pangamba na hindi na maitago. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, si Ernesto ang unang nagsalita. Mababa ang kanyang tinig, ngunit malinaw ang bigat ng bawat salita. Ipinahayag niyang hindi na nila kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Tahimik na nakinig si Lilia. Ang kanyang mga matay napuno ng lungkot, ngunit may bahid din ng pag-asa. Matagal na niyang alam na darating ang sandaling ito, ang sandaling haharapin nila ang katotohanang matagal nilang tinakbuhan. Sa kanyang puso alam niyang mas masakit ang patuloy na pagtatago kaysa sa pagbubunyag. Bandang tanghali pinatawag nila ang kanilang mga anak sa sala. Walang galit sa kanilang mga mukha, walang takot, tanging seryosong katahimikan. Umupo si Daniel at si Mara sa harap ng kanilang mga magulang, kapwa ramdam ang bigat ng sandali kahit hindi pa nauunawaan ang dahilan nito. Tumahimik ang buong bahay, walang oras na binanggit, walang paliwanag na agad ibinigay. Ngunit sa katahimikang iyon, may malinaw na pahiwatig na ang kanilang buhay ay papasok sa bagong anyo. Ang pagiging normal na matagal nilang ipinakita ay unti-unti nang naghihiwalay sa katotohanang hindi na maaaring ikubli. At sa sandaling iyon, bago pa man tuluyang magsalita ang mga magulang, alam na nina Daniel at Mara na ang kanilang pamilya ay hindi kailanman naging karaniwan. Ang lihim na matagal nang nasa paligid nila ay malapit nang magkaroon ng tinig, at ang katahimikan na minsang naging kanilang kanlungan ay unti-unti nang magwawakas.
Matagal na nanatiling tahimik ang sala. Ang liwanag na pumapasok mula sa bintana ay tila masyadong maliwanag para sa bigat ng sandaling iyon. Umupo sina Ernesto at Lilia sa magkabilang dulo ng sofa, magkahiwalay ngunit iisa ang dalang bigat. Sa pagitan nila, nakaupo sina Daniel at Mara, kapwa nakatuon ang tingin sa sahig na para bang may sagot na nakaukit doon. Sa dibdib ni Daniel, may kakaibang pagigting. Hindi na ito takot, kundi isang uri ng paghahanda. Matagal na niyang naramdaman na may kulang sa kanyang pagkatao at ngayon, pakiramdam niya ay papalapit na ang paliwanag. Si Mara naman ay tahimik na nakikinig sa katahimikan. Ang kanyang murang isipan ay pilit inuunawa ang bigat na hindi pa niya lubos na maunawaan. Si Ernesto ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang huminga na para bang pinipili ang tamang sandali upang buhatin ang isang matagal ng pasan. Sa kanyang mga mata, may bakas ng pagod at panghihinayang, ngunit may matatag na pasyang hindi na maaaring bawiin. Ipinahiwatig niya na ang kanilang pamilya ay matagal nang namuhay sa ilalim ng isang kasinungalingang itinayo upang mapanatili ang kaligtasan. Tahimik na tumango si Lilia, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Sa kanyang mukha, may luhang hindi tumulo, luha ng isang inang matagal nang nagbantay at natakot para sa kanyang mga anak. Ang bawat taon ng pananahimik ay naging sugat sa kanyang puso, ngunit pinili niyang tiisin alang-alang sa kapakanan ng pamilya. Habang nagpapatuloy ang paliwanag, unti-unting nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga salitang hindi kailanman binigkas ay tila nagiiwan ng bakas sa bawat sulok ng silid. Hindi malinaw ang lahat, hindi pa buo ang larawan, ngunit sapat na upang maunawaan ni Daniel at Mara na ang kanilang pagkatao ay may ugat na lampas sa karaniwang mundo. Sa loob ni Daniel may mga alaala na unti-unting umaangat. Ang mga panaginip, ang mga gabing may inexplicableng pagod, ang pakiramdam ng init at liwanag, lahat ay nagsisimulang magkabit-kabit. Hindi niya naramdaman ang galit, bagkus ay isang mabigat na pag-unawa na matagal nang hinihintay ng kanyang puso. Si Mara ay napatingin sa kanyang mga magulang. Sa kanyang mga mata, may takot, ngunit mas nangingibabaw ang tiwala. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang sinasabi, ramdam niyang ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Isang bahagi na hindi kailanman nawala, kundi itinago lamang. Sa pagtatapos ng sandaling iyon, walang sigaw o pag-iyak, walang agarang pagtutol. Tanging isang mabigat na katahimikan ang nanatili, isang katahimikang puno ng bagong kahulugan. Ang pamilya San Esteban ay hindi na lamang nagtatago ng lihim. Sila'y nagsisimula ng harapin ito. At sa loob ng bahay na minsang naging kanlungan ng pagpapanggap, may bagong yugto ang dahan-dahang nabubuo. Isang yugto kung saan ang katotohanan, gaano man ito kabigat, isang pabigat, ay kailangang yakapin upang magpatuloy ang kanilang buhay. Matapos ang mabigat na pag-uusap, tila may bagong katahimikang bumalot sa bahay. Hindi na ito ang katahimikang nagtatago, kundi isang katahimikang naghahanda. Ang bawat isa ay nagkanya-kanyang sulok, bitbit ang mga salitang hindi pa ganap na nauunawaan o sindinen. Ngunit ramdam ang bigat at katotohanang dala ng mga iyon. Si Daniel ay nagkulong sa kanyang silid. Umupo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang unti-unting pagdilim ng langit. Sa loob ng kanyang isipan, may mga tanong na kusang umuusbong, hindi na kayang pigilan. Ang mga alaala na dati pira-piraso ay nagsisimulang magdugtong, bumubuo ng hulma ng isang pagkataong matagal nang naghintay na makilala. Hindi siya natatakot. Sa halip, may kakaibang katahimikang nagbibigay lakas na parabang ang katotohanan ito ang matagal niyang hinahanap. Sa kabilang silid, tahimik na nakahiga si Mara. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit gising ang kanyang diwa. Ramdam niya ang presensyang matagal nang kasama, isang presensyang hindi nakikita ngunit laging naroon. Sa bawat tibok ng kanyang puso, may init na sumasabay, banayad at mapag-aruga. Sa kanyang murang isip, unti-unting nabubuo ang pag-unawang ang mga bagay na kakaiba sa kanyang buhay ay hindi sumpa, kundi bahagi ng kanyang pagkatao. Sa sala, magkatabing umupo sina Ernesto at Lilia. Hindi sila nag-uusap, ngunit ang kanilang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Matagal na nilang inihanda ang kanilang mga sarili sa sandaling ito, ngunit ngayon lamang nila tunay na naramdaman ang bigat at gaan ng katotohanan.
Ang pagtatago ay nagbigay ng proteksyon, ngunit ang pagbubunyag ay nagdala ng bagong responsibilidad. Sa paglipas ng mga oras, may kakaibang pagbabago sa hangin. Ang bahay ay tila mas malinaw, mas buo. Ang mga aninong dati nakadikit sa bawat sulok ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng liwanag na hindi nakasisilaw, ngunit sapat upang makita ang daan. Kinabukasan, enigmasya na bawasan, nagsimulang magpakita ang mga pagbabago sa maliliit na paraan. Napansin ni Daniel na mas malinaw ang kanyang pandama. Ang mga tunog ay mas buo, ang mga kulay ay mas matingkad. Hindi ito nagdulot ng takot. Sa halip, may pakiramdam ng pagiging buo, na para bang matagal nang hinihintay ng kanyang katawan ang sandaling ito. Si Mara naman ay mas naging kalmado. Ang dating pagkamaligalig ay napalitan ng tahimik na kumpiyansa. Sa kanyang mga mata, may bagong liwanag, isang liwanag na hindi galing sa labas, kundi mula sa loob. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, malinaw kay Ernesto at Lilia na ang kanilang pasya ay simula pa lamang. Ang lihim na matagal nilang itinago ay may sariling galaw, sariling oras. At habang unti-unting inaangkin ng kanilang mga anak ang katotohanan ng kanilang pagkatao, ang pamilya San Esteban ay papalapit sa isang landas na hindi maaaring balikan. Sa katahimikang iyon sa loob ng bahay na minsang naging simbolo ng pagpapanggap, nagsisimulang umusbong ang isang bagong anyo ng buhay. Hindi perpekto, hindi ganap na nauunawaan, ngunit totoo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang katotohanan ay hindi na kinatatakutan, kundi tinatanggap. Dumating ang gabing may dalang kakaibang bigat, na para bang ang oras mismo ay nagpasiyang bumagal. Sa labas ng bahay, tahimik ang paligid, ngunit sa loob nito'y may banayad na pag-alon na hindi nakikita. Ang mga ilaw ay mas malambot, ang mga anino ay mas malinaw ang hugis, at ang hangin ay may dalang pakiramdam ng pag-aanyaya. Pinatawag ni na Ernesto at Lilia ang kanilang mga anak sa pasilyo. Sa unang pagkakataon, hindi nila itinago ang direksyon ng kanilang tingin. Ang pintuang matagal nang ipinagbabawal ay naroon, nakatayo sa dulo, hindi na bilang babala kundi bilang paanyaya. Sa katahimikan ng sandaling iyon, malinaw ang pasyang ginawa, panahon na upang harapin ang pinanggagalingan ng lahat. Dahan-dahang binuksan ni Ernesto ang pinto. Walang ingay ang paggalaw nito, ngunit ang pagbubukas ay tila may dalang pagbabago sa hangin. Sa loob ng silid, hindi kadiliman ang bumungad, kundi isang banayad na liwanag na walang malinaw na pinagmumulan. Ang espasyo ay mas malawak kaysa sa inaasahan, na para bang hindi ito saklaw ng karaniwang sukat ng bahay. Huminto sina Daniel at Mara sa may bungad. Ang kanilang mga dibdib ay sabay na tumaas at bumaba, hindi sa takot kundi sa pagkilala. Sa loob ng kanilang mga sarili, may bahaging tila matagal nang nakaugnay sa lugar na ito, isang ugnayang hindi nabuo ng alaala kundi ng damdamin. Pumasok sila sa bawat hakbang. Mas malinaw ang pakiramdam ng pagiging buo. Ang liwanag ay tila tumutugon sa kanilang presensya, banayad na umigting at humuhupa na parang humihinga kasama nila. Sa gitna ng silid, may anyong hindi ganap na maipaliwanag. Hindi bagay, hindi anino, kundi presensyang tahimik na nagmamasid. Tumigil si Lilia sa tabi ng mga anak. Sa kanyang mga mata, may luha ng pag-amin at pag-asa. Matagal niyang pinrotektahan ang sandaling ito. Alam niyang darating ang araw na hindi na sapat ang pagtatago. Sa tabi niya, si Ernesto ay nakatayo ng tuwid. Dala ang bigat ng mga taong ginugol sa pananahimik. Unti-unting naramdaman ni Daniel ang pag-agos ng init sa kanyang mga palad. Hindi ito masakit, bagkus ay malinaw at matatag. Ang kanyang mga alaala ay nagsimulang mag-ugnay. Ang mga panaginip, ang mga gabi ng pagod, ang mga sandaling tila hindi siya ganap na naroroon. Lahat ay may pinanggagalingan at yung pinanggagalingang iyon ay nasa harap niya ngayon. Si Mara ay napangiti ng bahagya. Sa kanyang murang isip, hindi pa buo ang mga salita, ngunit malinaw ang pakiramdam. Ang presensya sa silid ay pamilyar, mapag-aruga at tahimik na tumatanggap. Hindi siya natakot, sa halip may pakiramdam siyang umuwi. Sa sandaling iyon naging malinaw na ang lihim ay hindi sumpa, hindi rin pagkukulang. Isa itong pamana, isang katotohanang nangangailangan ng pag-unawa at pananagutan.
At habang nakatayo ang pamilya San Esteban sa loob ng silid na minsang ipinagkait sa liwanag, nagsimula ang tunay na pagbubunyag. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pagdama at pagtanggap sa kung sino sila. Pagkaraan ng gabing iyon, hindi na muling bumalik sa dating anyo ang bahay. Hindi ito nagbago sa panlabas. Naroon pa rin ang mga pader, ang mga bintana, ang bakod na puting-puti. Ngunit sa loob, may bagong ayos na hindi nakikita, isang kaayusang bunga ng pagharap sa matagal nang iniiwasan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging malinaw ang mga bagay na dati malabo. Hindi sa pamamagitan ng tuwirang paliwanag, kundi sa tahimik na pag-unawa na kusang umuusbong. Para kay Daniel, ang bawat umaga ay may dalang bagong pagkilala sa sarili. Ang kanyang mga pandama ay mas balanse, ang kanyang isipan ay mas tahimik. Ang mga panaginip na dati magulo ay naging malinaw na alaala, hindi na nakakatakot, kundi nagbibigay ng direksyon. Si Mara naman ay mas naging sensitibo sa paligid. Napapansin niya ang mga pagbabago sa damdamin ng mga tao, ang mga sandaling hindi binibigkas ngunit ramdam. Hindi ito nagdulot ng pagkalito. Sa halip, naging natural itong bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Sa kanyang mga mata, ang mundo ay hindi na lamang basta nakikita, kundi nararamdaman. Si Ernesto at Lilia ay patuloy na nagbantay, hindi na bilang mga tagapagtago, kundi bilang mga gabay. Sa kanilang katahimikan, may bagong uri ng katatagan. Ang takot na matagal nilang kinimkim ay unti-unting napalitan ng pag-asa, hindi dahil nawala ang panganib, kundi dahil natutuhan nilang harapin ito ng magkakasama. Isang hapon habang magkakasama silang nakaupo sa sala, napansin ni Daniel ang pagbabago sa liwanag ng silid. Banayad itong nag-iba, tila mas malinaw, mas buo. Hindi ito nagdulot ng pangamba. Sa halip, may pakiramdam ng pagkilala na parabang ang bahay mismo ay tumutugon sa kanilang bagong katotohanan. Sa sandaling iyon, malinaw na ang lihim ay hindi na nakakulong sa isang silid. Ito'y bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay, isang katotohanang nangangailangan ng pag-iingat ngunit hindi na pagtatago. Ang pagiging normal ay hindi na isang anyong ipinipilit, kundi isang balanse sa pagitan ng mundo at ng kanilang pinanggagalingan. Habang lumulubog ang araw, tahimik na nagtipon ang pamilya sa hapagkainan. Walang seremonya, walang paliwanag, tanging isang payapang presensya na matagal nilang hinanap. Sa bawat sandaling magkasama sila, mas malinaw ang katotohanang ang kanilang lakas ay nagmumula sa pagkakaisa, hindi sa pagtatago. Sa dulo ng araw na iyon, sa gitna ng katahimikan at bagong pag-unawa, malinaw na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang katotohanang kanilang tinanggap ay may sariling hamon, sariling landas na tatahakin. At sa loob ng bahay na minsang naging kanlungan ng lihim, ang pamilya San Esteban ay naghahanda sa huling yugto. Ang yugto kung saan ang kanilang pinagmulan at ang mundong ginagalawan ay kailangang magsanib kahit ano pa ang maging kapalit nito. Dumating ang umagang may kakaibang linaw. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa bawat bintana ng bahay na parang may layuning ipaalala ang isang simula at isang wakas na magkasabay na umiiral. Sa katahimikan ng mga sandaling iyon, malinaw sa bawat kasapi ng pamilya San Esteban na ang kanilang buhay ay umabot na sa puntong hindi na maaaring manatili sa pagitan ng pagtatago at pagtanggap. Nagising si Daniel na may kakaibang kapayapaan sa dibdib. Wala na ang dating bigat, wala na ang pagkalito. Sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang pagkatao, hindi hiwalay sa mundo, ngunit hindi rin ganap na saklaw nito. May hangganan at sa hangganang iyon, natutuhan niyang tumayo ng buo. Ang mga kakayahang unti-unting lumitaw ay hindi na niya tinuturing na kakaiba, kundi likas na bahagi ng kanyang paghinga at pag-iisip. Si Mara ay bumangon na may banayad ng ngiti. Sa kanyang murang edad, natanggap niya ang katotohanan ng walang pagtutol. Ang presensyang matagal nang gumagabay sa kanya ay nananatili hindi na bilang lihim kundi bilang tahimik na kasama. Sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay, ramdam niya ang ugnayang hindi nakikita ngunit matibay, ugnayang nagbibigay lakas at pag-unawa. Sa kusina, magkatabing naghanda sina Ernesto at Lilia ng almusal. Wala na ang takot sa kanilang mga galaw, bagkus ay may tahimik na katiyakan. Ang mga taon ng pananahimik ay nag-iwan ng mga sugat, ngunit ang pagharap sa katotohanan ay nagbigay ng bagong anyo ng lakas. Hindi na nila kailangang magpanggap.
Hindi na nila kailangang itago ang kanilang mga anak mula sa sarili nilang pinagmulan. Nang magtipon silang lahat sa hapag, walang sinabi ngunit maraming naunawaan. Ang bawat tingin ay may dalang pangakong hindi binibigkas. Pangakong mananatili silang magkakasama, gaano man kahirap ang tatahaking landas. Ang mundo sa labas ay patuloy na iikot. May mga hamon at panganib na naghihintay, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, may matatag na pundasyong hindi na kayang wasakin ang takot. Sa pagtatapos ng araw, muling tumahimik ang bahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na hungkag. Ito'y puno ng pagtanggap, ng pagkilala at ng kapayapaang matagal nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Ang lihim na minsang nagbuklod sa kanila sa pamamagitan ng takot ay ngayon ay nagbubuklod sa kanila sa pamamagitan ng katotohanan. At sa huling sandali ng liwanag bago tuluyang lumubog ang araw, malinaw na ang pamilya San Esteban ay hindi kailanman naging karaniwan. Ngunit sa kanilang pagiging hindi karaniwan, natagpuan nila ang tunay na anyo ng pagiging buo, isang pamilyang hindi na nagtatago, hindi na tumatakbo, at handang harapin ang mundo bilang kung sino talaga sila.